Di na po nakatiis ang Senate Minority Leader, ang graduating na Senador Coco Pimentel, dating Senate President, veteranong senador, okay? Dahil abogado nga po yan, top notcher sa bar pa, na nagsabi ng wala na siyang nakikitang dahilan at hindi na rin niya naiintindihan itong patuloy na pagdidelay ng impeachment trial. Ayon kay Senador Coco, lumalabag na sa batas at Senate rules ang Senado sa patuloy na pagkakadelay ng impeachment ni Sara Duterte. Ayon kay Coco Pimentel, dating Senate President at leader ng oposisyon o minority leader, noong ipasa ng Senado, ng Kongreso sa Senado ang Article of Impeachment, nanindigan na siya katulad ng maraming mga abogado na kaagad-agad dapat itrial. Pero naging matigas ang pamunuan ng Senado at hindi sinunod. Ilang beses na rin siya sumulat sa Senate President na ito'y pag-usapan, talakayin na, ayaw pa rin. Inintindi ng sabi, by June 2 magsisimula, June 3 ay simula na rin ang impeachment trial, pagbasa ng Article of Impeachment. Pero ngayon, hindi na naman natuloy kasi inuna na naman yung ibang gawain ng Senado at sa halip sa June 11 na. Na-delay na naman ng another 1 week. Dahil dyan, dismayado na ang veteranong senador. Wala na daw siyang nakikitang dahilan pa para gawin ito. At nakikita niyang hindi na tama, hindi na katanggap-tanggap, wala nang nakikitang legal na pamamaraan o basihan para ito igawin ng Senado. Ang problema, wala tayong magawa kasi yung mga senador at yung Senate President ay talaga sila ang nasusunod. Wala nang iba. Kaya pag walang nangyari dito sa impeachment dahil sa mga technical at legal na issue, maraming magagalit at maraming maninisi at hindi mo masisi ang taong bayang magsalita against Senado, against Senate, against institution. Kasi yung mamamayan at ang batas ay tila binabaliwala ng mga may kapangyarihan sa mataas na kapulungan. Ano ang inyong masasabi dyan? Dating Senate President, abogado, nagsalita na, nadismaya na. Okay? By the way, eto na nga po, General Nicolas Torre III, na dating Major General, 2-star General, ngayon ay full-star General na. Siya na po yung Director General ng PNP simula ngayong araw na ito. So, ano ang ating aabangan? Abay marami. By the way, congratulations and good luck. Ako naniniwala personal, hindi ko man kilala ng personal din si General Torre, pero base sa kanyang record, nagawa, tapang, talino, at paninindigan, under the law ang kanyang ginagawa, marami itong ipapakita na ikatutuwa ng nakakaintindi, ikakatuwa ng majority ng Pilipino, na ikakatuwa ng mga sumusunod at naniniwala sa rule of law. Kung nagawa ni Torre, General Torre, noon na siya ay 1-star o 2-star General, nahuli si Kibuloy at si dating Pangulong Duterte, ngayon pa kaya siya na yung Director General. Kung hindi man siya mismo ang huhuli, marami siyang ipag-uutos sa kanyang mga tauhan para ipatupad ang mga batas laban kahit kanino. Kaya maging warning ito sa lahat ng merong warrant of arrest na galing sa korte. Ano mang korte yan? Local court o international court o galing sa ICC, maniwala kayo, ipapatupad ni Torres yan. Ni Torre yan. Hindi mapipigilan si General Torre kahit sino kapag ipinatupad na ang warrant of arrest kasi naniniwala yung mama na basta mayroong court order, obligasyon ng pulis. Ipatupad ito kahit sino pa ang tamaan at sino pa ang dapat tulihin. Kaya maging warning at paalaala na rin ang may mga kasong nakapending sa korte at mga warrant of arrest na hindi na ipatutupad sa kung ilang taon na o buwan na, asahan natin, iba ang magiging galaw ng PNP ngayon. Mapipilitang kumilos ang lahat ng provincial at regional director, lahat ng division chief, lahat ng mga kinaukulan under General Torre kasi siya na po ang mag-uutos, siya na po ay mga siwa sa lahat ng kapulisan nationwide.
Para sa akin pong opinyon at paniniwala, pabor ito para sa mga Pilipino. Makakatulong ng malaki ito kay Pangulong Marcos. Makakatulong ito sa katatagan ng Pilipinas at ng bansa sa pagrespeto at pagsunod sa ating mga batas. Kaya muli, congratulations and good luck, PNP Chief Director General Nicolas Torre III. Mabuhay po kayo. Sunod na ating pag-usapan, ito, kakaiba ito. Doon po sa katapos lang o ongoing pa na IISS ba yun? Yung International Conference ng mga Defense Secretary. International Conference Singapore Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang ibig sabihin yan. Shangri-La. International Conference yan po sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang apila po ni US Defense Secretary Pete Hegseth na sa lahat ng ASEAN ally, sa lahat ng kaalyado ng Amerika dito sa buong Asia, ASEAN, ay palakasin daw po ang defense spending. Palakasin, lagyan ng malaking mga pondo, palakasin ang pondo para ho sa depensa. Kakaiba yan. Yan ho kasing gastos sa mga pag-update, modernong armas ng bawat military at bansa, kanya-kanyang diskarte yan. Pero anong ibig sabihin nito na mismong US Defense Secretary ang umaapila? Apila at sa lalong madaling panahon, palakasin at lakihan ang pera para sa depensa. Gumastos daw ang mga bansa sa ASEAN para ho sa pagpapalakas ng pwersa. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, manindigan sa dapat na gawin para sa kanilang mga bansa at huwag patakot sa kung anumang bansa ang maaaring mang-impluwensya sa kanila. Sa ngayon, alam naman natin, China ang nang-i-impluwensya hindi lang sa ASEAN, kung hindi sa buong mundo. At mahigpit na tinututulan ng Amerika yan. Maliwanag din sa kanyang panawagang yan na huwag ang ibig sabihin yan, huwag iasa lang sa Estados Unidos na kailang superpower na bansang kaalyado ng ASEAN ang pagdidepensa sa mga bansa dito kasama ng Pilipinas at iba pang mga bansa na katabi at kasakop ng South China Sea o controversial na South China Sea. Ang gandang mensahe niyan, pero kakaiba. Marami nang naging defense secretary sa Amerika, hindi nagsalita ng ganyan. Pero ito, tahas ang kanyang sinabi doon sa kanyang speech sa International Shangri-La Dialogue sa Singapore ng mga defense secretary ng marami mga bansa sa mundo. Every year ginagawa ito. Pero ngayon po kakaiba na. Si Secretary Pete Hegseth ay under ni President Donald Trump. Baklase pala ang background nito. Ito pala ay dating mamamahayag, broadcaster, TV personality sa Amerika, pero nag-aral at ngayon po ay pinagkatiwalaan ng President Trump na maging Defense Secretary ng superpower na Estados Unidos. Ano ang inyong masasabi yan? Hindi ito away, kung hindi bahagi lang ng paghahanda sa kanya-kanya mga bansa, kasama tayo dito ang Pilipinas.